Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Teniente Comy, Reserve Philippine Army. Sa araw nito ay ating i-discuss or ating pag-usapan ang Executive Order 138. No? So ito yung governing the seniority, promotion, and separation from the service of reserve officers of the Armed Forces of the Philippines. Ito yung batas na nag-govern sa mga promotion, sa seniority, at appointment ng reserve officers, no? Sa regular and sa reserve force, no? Particularly in the regular force. So, seniority in the AFP. So, makikita natin na sa Armed Forces of the Philippines ay meron tayong seniority lineal list, no? So, kung sino yung mga upper class natin or kung sino yung mga nauna sa mga serial numbers ay sila yung mga most seniors, ano? So, kapag ikaw ay halimbawa nag-graduate ka 1981, no? So, yung isa 1982. So, naturally, yung 1981 ay yung most senior, ano? So, sa lahat ng mga trainings ay applicable po 'yan. Sa mga rank and designation, meron pong tinatawag na kung sino yung mas senior, no? The officer with the longer active service in the permanent grade shall be senior, and where such service is the same, the officer of the longer period of the total active commission service shall be senior, no? So, kapag parehas kayo ng grade, tapos si letter A, si letter B, parehas sila ng grade, parehas sila ng rank, no? But si Colonel A ay mas maraming active commission service, no? Active military service. Nauna siya, no? Kaysa B, no? Colonel B. So, ang most senior ay yung si Colonel A dahil mas mataas yung active commission service niya sa Armed Forces, no? Kahit parehas sila ng rank, ng colonel, ay si Colonel B ay sasaludo pa rin, no? Kay Colonel A. So, makikita natin, bakit nagsaludo si Colonel sa kapwa Colonel, no? Dapat General. Ganon din ang impression ko dati, no? Pwede pala yun, no? Akala ko si Colonel magsasaludo kay General lang, no? Pero hindi pala. Kapag mas mataas ang active commission service ng isang officer, tapos pare sila ng rank, so kung sino yung mas mataas na active commission service sa AFP, ayun yung most senior, ano? So, yan yung sa seniority, no? Maliban na lamang kapag si Colonel B ay kahit na junior siya at mas mataas ang designation niya, no? Kapag in-appoint siya ng higher authority, ng command or ng president, mas mataas ang designation niya, ay pwede siyang magiging senior in rank, no? Although yung isa si Colonel A ay mas mataas ang kanyang active commission service kaysa kay Colonel B, ngunit si Colonel B ay in-appoint, no? As a commanding officer or halimbawa ay brigade commander, no? Halimbawa sa isang brigade, si Colonel B ay junior kaysa Colonel A. Ngunit si Colonel B ay in-appoint na brigade commander. So, naturally, si Colonel A ay magre-report, no? Or magsasaludo kay Colonel B, no? Dahil mas mataas ang kanyang designation, no? Dahil later on ay ma-adjust din naman ang rank ni Colonel B, no? So, magiging brigadier general din siya. So yun yung sa seniority, no? So, ngayon punta tayo sa reappointment in higher grades. So, any inactive reserve officer may resign his commission for the purpose of accepting a new commission to a higher grade, no? Under the same or different laws or regulations. No. So, ito ay applicable to sa mga reserve officer na mag-accept ng mga new appointment, no? Kapag halimbawa, ikaw ay first lieutenant, no? So, and then
here the time comes na meron ka ng another qualifications na mas mataas ang qualifications mo, no? Nag-graduate ka ng masteral or nakapasa ka sa board or sa bar. So, yung first lieutenant mo ay pwede mo nang i-resign, no? At pwede ka nang mag-reapply or pwede kang ma-reappoint as a captain or major, no? As the case may be. So, kung ano yung nasa bracket ng commissionship, ay doon pipiliin, ano, kung pwede ka sa captain or sa major. So, ang point dito ay pwede mong i-resign, no? Yung present rank mo to accept the new rank or appointment na mas mataas ang rank mo, no? So, yan po, no? And then number 3 ay punta tayo sa appointment in the reserve force due to resignation from the regular force, no? So, any officers, whether in the regular or reserve officers in the active duty status, kapag siya po ay nag-resign sa kanyang position or sa service, active duty service, kapag nag-resign na siya ay mawawala na, no? Yung automatically yung kanyang rank, ang kanyang appointment, no? Ma-erase na 'yon. So for the purpose of reappointment ay pwede siyang mag-apply or i-reappoint, no? Sa reserve force through the recommendation of the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, no? So pwede siyang i-reappoint sa reserve force. Kung ano yung rank na huling hinawakan niya kung ano yung huling rank na hinawakan niya, yung previous rank niya ay yun yung ibibigay sa kanya, no, ng AFP. So pero reserve na siya, no? Reserve officer na siya. So dati reserve officer siya in the active status or regular officer siya in the active status. Halimbawa, PMA siya dati or OCC, tapos nag-resign, no? So automatically mawala na yung rank niya. Hindi na siya, kahit sa reserve, hindi na siya pwede, no? Pero kapag mag-apply siya or mag-apply siya sa reserve force, ay pwede siyang i-appoint, no? Pwede siyang i-reappoint as a commission officer, no? With or through the recommendation of the Chief of Staff of the AFP. So kung halimbawa, kung nung nag-resign siya ay major siya, no? And then dumating ang time na nagbago ang kanyang isip at gusto niyang pumasok sa reserve force, ay pwede niyang i-reapply yung reserve rank niya, no? So hindi na siya active duty, wala na siya sa active military service, no? Nasa reserve force na siya, nasa reserve, ang kanyang rank ay reserve na, no? So i-reappoint siya, i-appoint siya ng president at bibigyan siya ng rank na reserve, no? So yun po. So kapag meron po tayong mga katanungan at regarding sa ating topic, ay paki-post lamang po sa ating comment section upang mapag-usapan natin. So maraming salamat sa ating lahat and God bless.